107.5 Splash FM, dito happy ka. Isa naman mapagpalang araw sa ating lahat. So bago natin simulan itong programang ito, ay binabati ko muna ang mga kapwa kong OFW na nagtatrabaho sa manlupalop na mundo. Be positive always po. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi ang layo po natin sa pamilya natin. And then, Happy New Year po. Maligayang bagong taon and welcome 2025. It's time for Daisy Sam Secret Files. Pumatol ako sa taong may asawa't anak na. Hi DJ Sam, I'm your solid listener po. Itago mo na lang ako sa pangalang Maya, isang bisexual. 16 na taong gulang. And this is my secret files. Alam kong maraming manghuhusga sa akin. Pero, bahala na. Nandito na ako eh. I'm currently working here in Saudi Arabia. And, I have a girlfriend. Itago na lang natin sa pangalang Hal. Nagkakilala kami sa TikTok at doon nagsimula ang lahat. Kung i-describe ko siya, mabait, tupakin, responsable, masiyahin, at makulit. At syempre, maganda siya sa paningin ko. Madalas kaming nag-uusap at magkulitan sa video call. Masayang masaya ako pagkausap ko siya. Kaya nga lang, ang masaklap DJ Sam ay may asawa't anak siya. Yes, pamilyadong tao na po siya. At 7 taon na silang kasal. Sa umpisa pa lang, alam ko naman yun eh. Dahil nakita ko naman at tinanong ko siya, umamin naman siya. So ayun, habang tumatagal, mas napapadalas ang pag-uusap namin. Hanggang sa umamin siya na may pagtingin siya sa akin. Nung una, di ko pinapansin yun. Kasi nga may asawa siya. Pero deep inside, nahuhulog na ako sa kanya. Di ko lang maamin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, pinakilala niya sa akin ang best friend niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Mika. Dahil kay Mika, na siyang naging tulay para magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya lahat-lahat. Di ko lang masabi-sabi nung una kasi nga may asawa siya, DJ Sam. Hanggang sa nagpretend ako sa kaibigan niya at dahil doon, nagkalakas ako ng loob para ligawan siya. Yun ay si Hal. Di kalaunan, naging kami ni Hal. Yes, DJ Sam. Naging kami. Mali nga ba yun? Alam ko naman yun eh. Pero, masaya ako. Masayang masaya ako sa kanya. Ang nakakatawa pa dito, magkasundo kami sa lahat ng bagay. Fast forward, isang araw, nagkamalabuan kami at napapadalas ang away namin. At may mga pagkakataon na dapat itinigil na, pero mahal namin ang isa't isa. Kaya hindi natutuloy ang paghihiwalay namin. I admit myself, DJ Sam, I'm not a perfect partner para sa jowa ko. May mga doubts din akong ginawa sa kanya. Like for example, nag-cheat po ako sa partner ko. Pero sa kabila ng lahat,
napatawad din niya ako dahil sa kadahilanang mahal namin pareho ang isa't isa. Ito nga lang talaga yung pinagtataka ko. Bakit niya ako nagawang mahalin? May asawa't anak siya, DJ Sam. Aminin ko man sa hindi, DJ Sam, kahit bali-balik ta rin man ang mundo, asawa pa rin niya ang pipiliin niya. At hindi ako. At hindi magiging ako. Hindi ko naman pinangarap maging kabit. Wala naman talagang nangangarap na maging kabit. Gusto kong itama lahat-lahat ng mga kamalian na nagawa ko, DJ Sam. Pero parang ang hirap, lalo na pag yung taong napamahal na sa'yo, yung taong araw-araw mong kausap, yung taong nagpapasaya sa'yo at nagpapagaan ng loob mo. Ang hirap bumitaw. I know naman sa sarili ko na nagiging selfish ako. Alam ko naman din itong pinasok ko. Masakit mang isipin, pero DJ Sam, hindi talaga naalis sa isipan ko na nagkakaroon ako ng overthink. Lalo na, hindi pa sila official na hiwalay ng asawa niya. Well, mag 4 months pa lang naman kami magkarelasyon. At hindi ko alam kung hanggang kailan at hanggang saan aabutin ang relasyon namin. Gusto ko rin naman makawala. Pero ang hirap. Lagi ko rin iniisip ang mga anak niya. Pero hindi ko pa rin magawa ang tama. Hindi ko pa kasi kaya, DJ Sam. Paano mo ba iiwan yung taong mahal na mahal mo? Diba? Kung parehas kayo gumagawa ng paraan para mag-work ang relasyon nyo. Na kahit alam nyong pareho na mali at hindi pwede. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ipaglalaban ang maling relasyon namin. Paano ba bibitawan ang isang relasyong gustong-gusto mo pa ipagpatuloy? Muli, ako po si Maya at ito ang Secret Files ko. Maraming salamat sa pakikinig. So ayun, ating narinig ang ating lucky sender ngayon na from Saudi Arabia na si Ate Girl. May papayo ko lang po, tibayan na lang po natin ang loob natin. At please, wag po tayong tumanim ng sama ng loob sa sarili natin. Wala po kayong ginawang masama. Nagmahal lang din po kayo. Yun nga lang, sa maling tao. For me, I admit na maling tao talaga ang minahal mo. Kasi, yun nga, pamilyado. Pero wala namang ding masama kung nagmamahalan kayo. Kung kaya niyong ipagpatuloy yung relasyon ninyo, please, lumaban po kayo. Kung alam naman ni Ate Girl na mahal niya din ang partner niya at nagmamahalan sila, why not? Fighting! Ang importante naman sa life masaya. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Yung bang binigyan kayo ng time, ano pa ba, ng panahon, na magkaintindihan, huwag niyong sayangin yun. Kasi life is too short. For me, ayoko kasing magsisi. Ayoko magsisi sa bandang huli is hindi ko natupad yung pangarap ko sa self ko. Yung bang ito na siya ba't di ko pa ipaglaban? Kaya ikaw, Ate Germaya, wag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi habang buhay po tayo dito sa mundong ito, maraming mga problemang darating sa buhay natin. Isa pa yung pag-ibig na yan Alam mo, tandaan mo to Pag hindi ka nasasaktan, it means
hindi ka nagmahal. So, normal lang po ang nasasaktan. At please, wag na wag mong itanim sa puso at isip mo na may ginawa kang mali. O ulit-ulit kong sinasabi yan, wag po. Kaya, tatagan lang po ninyo ang sarili ninyo. Baka soon, magiging kayo. Kaya, just fight lamang po. Lalo na ngayon na sa ibang bansa po kayo, rather Saudi Arabia, Miss Maya, tatagan nyo po ang sarili ninyo. And always pray po. Huwag nyo pong kalimutang mag-pray. At maraming salamat sa iyo, Miss Maya, sa iyong padalang liham, ang iyong secret files. Sa gustong magpadala or something na gustong mag-share ng files nila, just comment below lamang po. And I'm always here, DJ Sam, na nagsasabing, happy lang, walang ending. Maraming salamat po.